state of national energy emergency. Ang pinag-uusapan na problema hanggang sa gumawa nga tayo ng isang national energy emergency na executive order. Bakit hindi na lang ginamit yung executive order na ganun din ang kaparaanan kung paano ma-address ang problemang inaharap natin kung meron talagang problema? Be clear, this is the President invoking emergency powers dahil may imminent danger na sa energy supply ng bansa. At bakit? Dahil sa giyera sa Middle East. Nakakabahala na. Mayroon ng imminent danger supply sa ating energy dito sa ating bansa. Anong dahilan? Yung digmaan. Hindi man tayo totally affected na nabubombahan, nakakaranas ng literal na digmaan. Pero apektado tayo dito sa Pilipinas. Sapagkat yung mga krudo ginagamit natin ang gagaling sa gitnang silangan. Ano ang gagawin? Hanggang kailan tayo magtitiis? Ano ang katunayan ng video ito? Patunayan po natin, panoorin sa episode na ito. Samahan po ninyo ako. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabay-sabay nating panoorin kung ano ang dulot nito sa ating buhay. Lagi kasi nilang sinasabi ngayon na itong sitwasyon, itong krisis na kinakaharap ng ating bansa ay okay lang daw. Okay lang ba yun? Nagpapanik na nga ang mga kababayan natin. Tapos sasabihin ninyo, okay lang. Idadagdag pa yung matataas na bat, mga bilihin. Okay lang ba yun? Panoorin po natin sa baybayan sa episode na ito kung ano ang epekto na mangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Hindi man tayo rekta na tatamaan ng giyera talaga, pero apektado po tayo dito sa ating bansa. Kaya sabay-sabay po nating panoorin ang mga abogadong batikan, si Attorney Regal Oliva at si Attorney Senador Rodante Marcoleta. Sapagkat marami po silang pinahayag patungkol sa isyong iyan. Sa bidyong ito, sila po ang ating panonoorin at pakikinggan. After denying the looming crisis brought about by the war in the Middle East, after the palace spokesperson repeatedly saying that we are in normalcy, that there is no crisis, that we are ready, biglang state of national energy emergency. Ganun na lang. Executive Order number 110, isang pirma, isang deklarasyon, pero ang laman nito hindi biro. Let's be clear. This is the President invoking emergency powers dahil may imminent danger na sa energy supply ng bansa. At bakit? Dahil sa giyera sa Middle East. Dahil isinasara ang Strait of Hormuz. Dahil naapektuhan isang critical artery ng global oil supply. At dahil sa matagal na nating kahinaan, umaasa tayo sa imported fuel. So what does this executive order actually do? Una, formal declaration of energy emergency. Hindi na ito speculation, official na. May banta na sa supply at presyo ng enerhiya. Ikalawa, uplift program. A whole of government response. Sakop ang livelihoods, industry, food, transport. Maganda pakinggan. Pero alam natin ang tunay na laban nasa implementasyon. Ikatlo, uplift committee chaired by the President. Kasama ang Department of Energy, Department of Finance, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, and Department of Budget and Management. Lahat nandyan. Pero kapag lahat may hawak, sino ang tunay na mananagot? Ikaapat, price monitoring at anti-hoarding measures. Department of Trade and Industry, Department of Energy, pati law enforcement, papasok para pigilan ang profiteering. Pero kung global ang presyo, hanggang saan ang kayang kontrolin ng gobyerno? Ikalima,
expanded procurement powers, pwedeng mag-advance payment, beyond 15% para sa fuel. Translation, bibilisan ang proseso. Pero kapag bumilis ang galaw ng pera, bumabagal minsan ang accountability. Ika-6, energy conservation measures. Mas mahigpit na ang paggamit ng kuryente sa gobyerno. Hinihikayat ang private sector. Mag-adjust, magtipid, mag-flexible work. Again ang tanong, sapat ba ito? Ika-7, support for vulnerable sectors, subsidy sa transport, tulong sa farmers, ayuda sa OFWs. Pero kung tuloy-tuloy ang taas ng presyo, kaya bang sabayan ng tulong? At ika-8, LGU at private sector coordination. Ibig sabihin, ramdam ito hanggang pinakababa. Hindi lang ito policy. Buhay ito ng bawat Pilipino. Pero balik tayo sa pinakaunang tanong. Kung may energy, kung may imminent danger, kung may global disruption, bakit ilang linggo o buwan ang narrative ay wala tayong problema? Was the government unaware or unwilling to admit? Kasi ngayon, ramdam na natin, mas mahal na gasolina, paparating na taas sa kuryente, mas mahal na bilihin, at isang ekonomiyang mas lalong pinipiga ng global crisis. So this is no longer about the declaration, this is about credibility. Because leadership is not just about acting in times of crisis. It is about telling the truth before the crisis explodes. At ngayon, ang tanong sa bawat Pilipino, handa ba talaga tayo? O paniniwala lang tayo na handa tayo? Dahil sa huli, hindi papel ang magbabayad ng krisis, kundi tayong lahat. Ang dalawang kongreso ay nagkasundo, magpasa ng batas at mukhang ang ating pamahalaan ngayon, gaya ng announcement ng Pangulong Bongbong Nelson, ang bansa po ngayon ay nasa State of National Energy Emergency. Yun. Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Nandun daw po ang bigat ng salita. National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, baka sabihin State of National Emergency. Pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng Presidente, hindi, energy lang ang emergency natin ngayon. Kaya, at kaya, nagagawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, sa kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawa ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano? Yung Article 12, Section 70 ng ating saligang batas. Buti ba, basahin na lang natin. Sige po, para huwag tayo maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 70 ng ating saligang batas, bagamat ito sinabi ko na rin doon sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article Article 6, Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun Bakit kapag ba
energy ang emergency, hindi pang national. Ibig mo sabihin, meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy. Oo. Hindi mo nandun naman sa yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oo. Nandun din So, naman national yan. Para emergency pa rin. specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. National emergency pa rin. Ayun, tama naman. okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy emergency, ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan, na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagta-transport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher po, pupunta sa laot, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? Pagka dadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka ng yung public transport, ganun Opo. din. Crudo, Yung papasok tsaka sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, hatid, lahat. Pati paglulutusin. Yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel? Hindi mo pwedeng sasabihin national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una, wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun Palagi Totoo niyong po. naririnig Ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi. Tanong mo nga kay Nelson kung ang pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado ng petrolyo. Kasi may avatar yan. World market. Pwede ba Nelson, ikaw muna magpaliwanag. Halimbawa, Sapagkat mula sa'yo ay makikita nila ang payak, simple, at walang kakulay-kulay na pagpapaliwanag diretso sa pagkakaintindi ng ating mga mamamayan. Sige nga. Ano pong yung ipapaliwanag yung Ano ba Ano ba yung kapag sinasabi yung pandaigdigang presyo sa merkado? Ayan. ng produktong petrolyo? Kasi palaging ganyan price world market, Kaya nga. Diktaan yan ng world market. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, depende sa supply and demand Yan pa rin ang naglalaro, supply and demand. So, kung ano ang presyo dito sa world market, ipapasa yan, ibibili niya ng mga iba't ibang kumpanya sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin niya sa mga bansa-bansa nila. So, dapat ito ang magiging basihan ng pagpepresyo nila dun sa... Kaya pala sabi dikta. Oo, Dikta dikta. ng world market. Hindi, ang hinihintay sa iyo ng ating mga kababayan, yung simple, payak na pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin pagka pandaigdigang presyo sa merkado ng langis? Dapat isang presyo lang, yung pang world market na price. Hindi po, Paano nga, kasi hindi nila nga maintindihan yan Kamukha nang nangyari sa atin. Sa ngayon, Bago nagkagira ang Middle East, bago nagpasimulang girahin ng Amerika, ng Israel, ang Iran, 55 pesos lang yung yung diesel. Mura lang, Yun namang gasolina, 50 pesos. Ngayon, gusto nilang maintindihan mula sa pagpapaliwanag mo. Wag na sa akin. Para sa ganon, madali nilang maintindihan. Paano nangyari from 55
naging 110 after 2 weeks. Sumirit na napakataas. Oo, dahil nga pinag-uusapan pandaigdigang Oo. halaga ng sa merkado. Ayan, yun ang ipaliwanag mo. Ang taas daw ay parang rocket ng Israel. Oo, rocket. Parang rocket ng Iraq. At pagka Ng bababa Iran. naman, parang pakpak ng agila. Gaganon-ganon. Ang bagal. Parang may narinig kang nagsabi. Kahapon. Huwag mo nang gagamitin yun kasi nga ang hinihintay nila yung maliwanag, simpleng pagbibigay kahulugan para maintindihan. para mas madaling maintindihan natin, parang ikaw, meron kang paninda dyan, halimbawa, di ba? Angkat ka sa akin. Oo. Sige, Eh, siyempre, kung magkano ang inangkat mo sa akin, kayong dalawang mag-usap para magkaintindihan. dadagdagan mo lang yan ang tubo. Oo. Pero dapat hindi ka, kung magkano ko ipinasa sa'yo, huwag mo namang tataasan ng sobra-sobra. Aha. Di ba? Kung paano ko ipinasa sa'yo, dadagdagan mo lang ng sapat lang sa operation mo at meron kang profit. Kasi ang world market daw, sabi nila Sen at Nelson, Oo. dahil sa gitnang silangan Oo. Sa gitnang silangan. Nagkaroon ng gulo sa gitnang silangan. Taas ang demand. So, sisipa yung presyo. Ang tendency, tataas talaga ang presyo. Yun ang dikta ng world market, Sen. Oo. Mahirap ang supply Oo. makakuha. Apakadami ng gusto bumili. So, sumipa ng todo yung presyo. Kaya ang sabi nga, dikta ng world market kasi nga, doon galing sa gitnang silangan ang produktong petrolyo, Sen. Oh. Hindi, kayong dalawa nag-usap para mo naging pangmundong na usapin na yan kayong dalawa. Pero yun po ang senaryo. Yun daw ang senaryo ngayon. Hindi, kasi Di ba? ang ginagamit nila, meron kasing, alam mo, merong isang pandaigdigang parang trading company yan. Ayan. Apo. Na sinusukat niya lahat yung mga nahahagip niyang mga impormasyon tungkol sa galaw ng presyo ng langis sa buong daigdig. Okay. Ayan, o. Kaya kung meron siyang tinatawag na Argus data. Ayan, Parang WSM sa parang Pilipinas yan. index yan. Kung baga sa kuryente, parang WSM. WSM, opo. Para sa Trading. spot market, wholesale. Opo. Ngayon, kung sa Singapore yun, halimbawa, mean of plots Singapore, sabi niya. Kung kukunin niya sa Dubai plots, sabi gano'n, ano? So ito, kinoconsolidate ng isang pandaigdigang organisasyon. Siya yung nagbibigay ng indicator, di umano, Opo. na ito yung presyuhan ngayon ng langis per barrel, halimbawa, ganyan, ano, translate nila sa liter. Ngayon, ito yung ginagamit nila. Yes po. Ang atin namang itinatanong kasi kahapon, tama po yun. Ang pinag-uusapan, hindi nyo pwedeng hindi i-connect yung inventaryo po ninyo. Dahil nga alam naman natin, hindi naman tayo malaking bansa, kaya yung inventaryo natin, hindi kagaya ng Japan. Alam mo kasi ang Japan, Nelson, Opo. yung reserve nila ng kanilang oil aabot ng 254 days. Wow, Halos isang taon? Isang taon. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon. Meron silang reserve na gano'n. Hindi, no? Oh. Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun una. Yes po. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, Oo. sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Oo. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin yung buffer stock mo. Ba't kagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model. Yun daw ang business model. Tsaka yun ang kanilang practice. Oh. Oh. Sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock Bakit meron ka pang stock, ginamit mo na yun? Yung tinatanong ko.
Buti sana kung piso lang. Ano? Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, masyadong malaki. Malaki. Yung diferensya mula sa 55 hanggang sumabot na average ng 126. So sabi ko sa kanila, 125, 55, 70 pesos po ako ang difference. Ano naman daw kasi ang panganib nun, sir? Kasi kung bumaba naman daw po ang presyo ng langis sa world market, alam ba, bumili naman ako ganyan, no? Binili ko ng mahal. Within the week ay bumagsak naman ang presyo at nagbura naman. Alam mo, nag-53 ulit. Nag-53 ulit. Ibababa pa nila? Dapat ibaba nila kasi ng kanilang model. Dapat ganun Oo, nga, no? kasi yung sabihin, bumili ako ng mahal, ayun naman ang risk ko, lugi din ako. So parang bawi-bawi lang, Sen. Naniniwala ba kayo? Yun daw ang kanilang model, practice eh. Kailangan nga yung model na yon mapag-usapan natin. Tama. Di ba? Sa anong punto mag-a-apply yung replacement cost mo? Ito ang tawag nila replacement Replacement cost. cost. Kasi meron ka pang Wala pa stocks, inventaryo. Sapat pa naman yun kasi sabi ko nga sa'yo, 45 days, 53 days. Ibig sabihin, isang buwan pa yon. Yes po. 2 buwan pa nga lang ang nakalipas, sabi ko. Meron pa tayong may 50 nga, 52, 60 days. 2 weeks. 2 weeks pa lang po yung So, kailangan natin kwentahin ano yung punto na kung saan magsisimula yung replacement cost Trigger. sapagkat katapusan na ng inventory cost. Diba? So, pinag-uusapan natin dito, reciprocal Ano? The end of the inventory price, the old price na ginamit mo sa inventaryo, And the start nung and the start of the replacement cost. Yung Ito yung so maghanap tayo ng reciprocal dito. Hindi yung nabalitaan mo lang, nag-gira lang, meron ka pang stock, kinuha mo na kagad yung replacement cost. Kaya sabi ko, parang hindi naman makatwiran, kaya nga nagkaroon sila ngayon ng pinag-uusapan na problema hanggang sa gumawa nga tayo ng isang national energy emergency na executive order. Bakit hindi na lang ginamit yung executive order na ganun din ang kaparaanan kung paano ma-address ang problema ng hinaharap natin kung meron talagang problema?